Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hebrews chapter 6, verse 13. By the way, mga kapatid, ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako sapagkat ito po ay nagre-represent sa kanyang covenant sa sangkatauhan. So kung tayo po ay magiging totoo sa kanyang salita, magiging matapat din ang Diyos sa atin. Amen. Praise God. So yan po yung focus ng pag-aaral natin ngayon. Ang Diyos ay matapat sa kanyang pangako. Praise God. Amen. So Hebrews chapter 6, verse 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko o panglimutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Praise God. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Nawag kayong mga tamad. Praise the Lord. Amen. Ba't gagawin ako namin? Praise God. Sabihin mo na lang sa iyong sarili, huwag kang tamad, self. Kundi mga tagatulad kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. So mayroong kailangan na pananampalataya at pagtitiis. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, tingnan nyo ha, ang Diyos nangangako. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasay, hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili na sinasabi, tunay na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito'y ng mga paghintay na may pagtitiis ay nagtamo siya ng pangako sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas at sa bawat pagtatalo nila ay ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Kaya pagka kayo ay mayroong kasunduan, see to it na mayroong kayong pinirmahan. Kasi pwedeng magbago, lalo pagdating sa lupa. Pero kapag pinakita mo na yung pinirmahan, wala na. Tapos na ang usapan. Okay ba yun? Praise God. Sa ipinangangako po ng mga taong lalong mataas at sa bawat pagtatalo nila ay ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya, ay ipinamagitan ang sumpa upang sa dalawang bagay na di mababago. Mayroong dalawang bagay na ginamit ang Diyos na hindi kailan mababago, mga kapatid. Ano yung dalawa na yon? Yung pangako at sumpa. Ang Diyos nangako, ang Diyos ay sumumpa. Amen. Na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipitin ng kaluluwa, isang pag-asa na may matibay at matatag at pumasok na nasa loob ng tabig. Isa pang talata, mga kapatid, Lamentation 3:22-23, paboritong kanta yan ng mga matatanda na sa paglilingkod sa Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Dakila ang iyong pagtatapat o dakila ang katapatan ng Diyos. Amen. So, pag-usapan natin ngayon ang topic na ito, ang dakilang katapatan ng Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagtatapat mo sa mahabang panahon na aming paglilingkod sa iyo. Hindi ka nagbago, ang iyong mga salita, Panginoon, ay natupad, naganap sa aming buhay. Patuloy namin ini-enjoy ang mga pangako mo, Panginoon, at nangangapit kami sa iyong mga salita, O Diyos.
Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Anumang iyong sabihin, anumang iyong ipinangako ay iyo pong gagawin, Panginoon. Ilang Diyos sa mga oras na ito, muli pangunahan mo kami, O Diyos, at buksan mo ang aming kaisipan sa mga salita mo na aming makita. Lalong higit, O Diyos, ang katapatan mo sa aming buhay na dapat po namin pagkatiwalaan ang iyong kapangyarihan at ang iyong pangalan. Purihin ka dakilang Ama, marami pong salamat. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless you. You may be seated. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Ito pong panahon na ito, mga kapatid, ito po yung panahon ng pag-uuga. Amen. Sabihin natin, shaking. When our society seems unwilling or unable to face reality, ang ating community or society, mga kapatid, ay para bang unwilling sila or unable sila na harapin ang katotohanan. Tensions mount as moral structures are crumbling. The basic principle of honesty, faithfulness, and diligence are questioned by many people. Tinatanong na ng maraming tao yung tinatawag na basic principle of honesty. Kung minsan ay di na natin alam sino yung pagkakatiwalaan natin. Tama ba, mga kapatid? Amen. Kayo ba nakaranas ng kaisipan na hindi ito mangyayari sa amin, hindi ito, pero lumipas ang panahon, yung hindi mo inaasahan nangyari. Yung taong pinagkakatiwalaan mo pagdating ng panahon, hindi pala katiwa-tiwala. May mga tao na parang duda sa'yo. Tama ba? Nangyayari na po yan sa ating panahon. Dahilan po sa inihula na po yan ng Biblia. Amen. Na sa huling araw, ang mga panahon ay magiging mapanganib. Amen. Ngayon ay marami na pong tinatawag nating deviant lifestyles are openly promoted on television, on the stage, on the printed page, and in high governmental positions. Tama ba? Sa Olympic lang, maraming duda ngayon. Bakit pinayagan yung dalawang boxer na, hindi ko naman sinasabi na talagang sila'y lalaki. Pero yung scientific, nila mga kapatid, yung pagsusuri nila doon sa dalawang boxer, talagang yung components, yung tama ba, yung chromosomes nila, hindi pang babae, kundi pang lalaki. Kaya yung isang Italian boxer na lumaban, 46 seconds lang umayaw. Bakit? Yung kalaban niya nga, yung body components, lalaki, mga kapatid. Amen. So, ang hirap lang i-define nga. Tapos, sa opening ng Olympic, mga kapatid, talagang minak nila ang Diyos. Amen. Diba? O kaya ano yung mga every time na ang tao po i-challenge ang integrity ng Diyos, merong hindi magandang nangyayari sa mga humahamon sa Diyos. Tama ba? Yung Brazil, nung sila po ay nagkaroon ng festival, anong ginawa nila? Minamak nila, kinukutya nila ang Diyos, hila-hila diba, nung Satanas, hila-hila si Jesus Christ. O diba, anong nangyari po sa Brazil? Nagkaroon ng matinding baha. O diba, ang daming lunod, ang daming namatay, daming na-destroy, mga kapatid. Amen. Sabi nung isang pasahero ng Titanic, ang barkong ito ay napakalaki. The ship is so huge that even God cannot sink the ship. Kahit ang Diyos hindi kayang palubugin ang barkong ito. That was 1912. Asan yung Titanic? Nakalubog doon sa ilalim ng dagat. Amen. Dahil kapag hinamon natin ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo mananalo sa Diyos. Amen. So grabe na ngayon, mga kapatid, parang tanggap na ng society. Amen.
Di ba mga kapatid? Tanggap na sa mga European establishment. Wala nang he or she. Wala nang ganon. Sa CR. Di ba? Kahit nga sa Senado, mayroong isang umihi lang, iihi, hindi tinanggap. Doon sa CR ng mga babae. Nakarating baga sa Kongreso, nagkaroon ng matinding usapan doon. Samantalang yung mga farmer na grabe na ang hinaing, hindi marinig-rinig sa Kongreso, pero yung isang iihi lang. Big deal na kasi sa kanila yung mga ganyan. Amen. At rampant na po yan ngayon. Hindi nakapagtataka, sinabi ng Biblia tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, remember Lot's wife. Amen. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Para bang sinasabi ng Panginoon, bago ako dumating, bago ako bumalik, yung mga attitude ng tao kagaya sa panahon ni Lot, makikita muli natin sa panahon ito. At nangyayari na yan ngayon. Amen. Everybody say praise the Lord. Alright. So, ngayon, sa ating mga naglilingkod sa Diyos, amen. Sa ating mga naglilingkod sa Diyos, ang ating pinaniniwalaan ay ang ating Panginoon. Napakatindi na ng mga problemang nagaganap sa mundo nung si Liston King ay magsalita doon sa United Nations. Binanggit niya ang matinding problemang nararanasan ng mundo. Bakit siya pinapagsalita doon, mga kapatid? Dahil meron pong nagpaabot tungkol sa miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Liston King. Habang siya po ay nag-aantay doon sa Sydney, Australia, sa airport, nag-aantay ng kanyang flight pabalik ng Amerika, nung siya po ay pumunta doon sa mga kiosk ba ang tawag doon, yung mga maliliit na tindahan, namimili siya ng pagkain, bigla siyang na-heart attack. At yung ulo niya ay bumagsak doon sa tiles, mga kapatid, doon sa floor, bumagsak. Nagulat yung mga tao, mga kapatid. Amen. At siya po ay namatay. Yung medics pumunta doon, siya po ay kinuryente. Ang pinaka-maximum daw na pagkuryente, tama ba? Then, 4 lang, maximum. Para i-revive yung tao. Pero si Liston King, 10 beses siya kinuryente. Tapos yung ulo niya, sabi niya parang jackhammer doon sa simento. Concerned sila sa buhay ko, sa hininga ko, pero hindi sila concerned sa ulo ko. Praise God. So, siya po ay dinala doon sa ospital sa Sydney, Australia, at idineklara siyang dead on arrival. Pero isang oras makalipas ang declaration sa kanya na dead on arrival, bigla siyang nabuhay. Amen. Biglang nabuhay siya, mga kapatid. Bakit? Pag ang Diyos may layunin pa sa iyo, amen. Kapag hindi mo pa oras, hindi ka papapayagan ng Diyos na mawala sa iyo. So nakapag-testimony siya doon sa United Nations. Alam niyo kung anong sabi niya? Sa lahat niya ng mga atrocity, sa lahat ng mga problema, turmoil na nangyayari sa sanglibutan, isa lang ang sagot. Amen. Sino ang sagot? Si Jesus Christ ang sagot. Amen. Praise God. At yung paraan para malusutan o masolusyonan ang problema, Acts 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. Amen. Everybody say praise the Lord. So God is the one great constant in the universe. He is the unchanging factor in the equation of life. When people do not hold Him as the center of their lives, something vital is missing. There is an imbalance. But when we exalt God and put Him in rightful place as the one true God, we realize that He is the solution to all of life's problem. Ang solution po sa lahat ng problema, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So God is the solution to all of life's
problem. Ang Diyos po hindi nagsisinungaling. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie. Hindi siya kagaya ng tao, ang tao nagsisinungaling. Nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Ang Diyos ba, pag siya'y nagsalita, hindi niya ito gagawin? Pag siya ba ay nangako, hindi niya ito tutuparin? Praise the Lord. Kilala natin si Joshua. Si Joshua po ang pumalit kay assignment na lang yan. Amen. Pinalitan niya si Moises maging leader sa Israel. Amen. Sa pamamagitan ni Joshua, na-conquer nila ang Kanaan at i-divide sa bawat tribo yung lupain dahil pangako ng Diyos yun. Anong sabi ni Joshua, mga kapatid, bago siya mamatay? Narito sa araw na ito, yumayaon ako sa lakad ng buong lupa. Yan, papunta na siya doon. Sabihin, mamamatay na siya. At inyong talastas sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Amen. Nangako ang Diyos sa Israel, pararabihin ko kayong lubha. Dumami sila, mga kapatid. Amen. Sabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang lupain ito. Ngayon, ibinigay na sa kanila. Amen. Everybody say praise the Lord. Nung pinadala yung 12 spies, mga kapatid, para tiktikan yung Kanaan, panahon pa ni Moises, nung bumalik sila para magbigay ng ulat, may dala silang di ba? Ano ba yung dala-dala nila? Ubas. No? Pumitas sila ng ubas. Sa sobrang lalaki ng ubas, kailangan pasanin ng 2 tao. Ganun kasagana ang lupain ng Kanaan. Amen. By the way, gusto ko lang linawin, yung Kanaan, dating pag-aarian ng Israel, binilihan ni Abraham. Amen. Ngayon, nung nagkaroon ng kagutom, napunta sila sa Egypt. Everybody say praise the Lord. Nung sila'y nandun na sa Egypt, mga kapatid, namuhay sila doon sa loob ng 430 years. Amen. O ngayon, siyempre yung lupain nila, yung in-squatteran na. May nag-squatter na doon for 430 years. Kaya nung bumalik sila, hindi na ibibigay yun. Wala pang mga batas-batas noon na. Pero si Abraham, alam niya yung batas. Alam ng Israel yung batas na pag sa kanila, sa kanila. So kaya by force, pinalayas nila yon, kinungker nila yon. Isa pa sa dahilan bakit pinalayas sila ng Diyos doon, sapagkat yung mga taga-Kanaan naghahandog sa Diyos nila, yung mga tao sinusunog sa pagsasamba nila sa Diyos. Amen. So nagpaparaan sila sa apoy. Divination, sorcery, lahat ng uri ng mga karumaldumal sa harapan ng Diyos, ginagawa nila. Kaya sila po ay pinalayas ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. So ngayon, sabi ng Diyos kay Moises, dadalhin ko ang Israel doon sa masaganang lupain, sa Palestinian land o sa Palestine, mga kapatid. Ngayon, nung tiniktikan nila, alam mo kung anong sabi ng nung 12 spies? Sabi nila, Moises, lahat na sinabi ng Diyos sa'yo tungkol sa lupain ng Kanaan, totoo. Yung masaganang lupain, umaagos ang pulot at gatas. Totoo lahat. Amen. Kaya lang may mga higanti roon. Amen. May mga higanti roon. Alam mo, inisip ko, mga kapatid, kung totoo lahat na sinabi ng Diyos, hindi pa nila nakita. Pero nung nakarating sila, lahat na sinabi ng Diyos totoo, dapat sana naniwala sila na sinabi rin ng Diyos na aangkinin nila ang lupain na yun. Pero anong sabi ng 10 spy? May mga higanti roon. Kinakain nila yung tao roon. Sabi naman nung 2 mga kapatid, si Joshua at saka si Caleb,
pasukin na natin sapagkat sila'y tinapay lang sa atin. Amen. Depende talaga sa pananaw ng tao. Kung ang tingin mo sa pagsubok, higanting kumakain ng tao, matatakot ka. Pero kung ang paningin mo, tinapay lang yan, kape lang ang kadapat yan. Amen. Naapektuhan din si Moises. Imbis na sila ay sumugod na naapektuhan si Moises. Kaya alam mo, yung epekto ng mga report, yung sinasabi ng mga tagasunod ni Moises, nakaapekto. Isipin mo, 10 kontra sa 2. O diba? Matindi ang epekto ng negative report, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So si Moises, siyempre, naniwala siya sa Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Okay. Hindi sila tumuloy, mga kapatid. Amen. Kaya balik sila doon sa wilderness. Balik sila sa pag-ikot-ikot doon. Balik sila sa paghihirap. Alam mo, may mga pagkakataon dapat i-bless ka na ng Panginoon. May mga pagkakataon na dapat pinagpala ka na. Ini-enjoy mo na ang mga pangako ng Diyos. Pero dahil may takot sa puso mo, hindi pa rin mangyari, mga kapatid. Ang kailangan natin, maniwala, manampalataya sa salita ng ating Panginoon. Anong sabi ni Joshua? Ito na, si Joshua na nag-lead. Kasi si Moises medyo nadala. Amen. Kaya alam nyo sa gawain ng Panginoon, hindi po ito desisyon ng pastor lang. Kailangan po dito ang suporta ng lahat. Amen. Halimbawa, magtatayo tayo ng simbahan. Hindi ko po magagawa sa sarili ko yan. Amen. Nandyan po kayo, tulong-tulong tayo, sama-sama tayo, itatayo natin ang bahay sa Panginoon. Maraming mga hadlang, maraming mga hindrances. Minsan yung mga plano mo, sinanggunin mo sa Panginoon, pero minsan may mga gawaang kaaway para i-distract tayo, mga kapatid. Pero naniniwala ako, pag ang Diyos nangako, gagawin niya ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. Sabi ni Joshua, wala. Amen. Walang bagay na sinalita ang Panginoon tungkol sa inyo na hindi niya ginawa. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang at mangyayari na kung paanong ang lahat ng mabuting bagay ang nangyari sa inyo na sinalita sa inyo ng Panginoon ng Diyos ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng masamang bagay hanggang sa kayo malipol na dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kita mo, pagka in-entertain natin yung unbelief, yung doubt, imbis na blessing, kasamaan po ang darating sa atin. Amen? Maniwala tayo sa Diyos. Maniwala tayo sa salita ng ating Panginoon. Kung mayroon kang ipinag-pray noon na hanggang ngayon hindi pa nangyayari, huwag kang ma-discourage. Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos sa iyo ang iyong hiling. Everybody say praise the Lord. Sabi ni King David, sapagkat sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong. Sa pamamagitan ng aking Diyos ay aking luluksuhin ang kuta. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal, ang salita ng Panginoon ay subok, siya'y kalasag sa lahat ng sa kanya'y kumakanyo. Tingnan niyo, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang salita ng Panginoon ay subok. Sa ibang translation, the word of the Lord proves true. Mapapatunayan natin totoo ang salita ng Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, duda ka ba? Tayo magduda sa salita ng Diyos. Amen. Huwag tayo magduda sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung mayroong pangungusap ang Diyos sa puso mo, huwag kang magduda. Basta't sumasang-ayon yan sa salita ng Diyos, huwag kang magduda. Dahil mismo ang ating Panginoon ang nagsabi, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Amen. So, yun ang ating sasandalan, mga kapatid, ang salita ng Diyos.
Amen. Ang Diyos at ang kanyang salita. If God is true, then His word must be absolutely reliable. There can be no exaggeration or half-truth. Since the scripture reveals the character and will of God, a distortion of the word of God is a distortion of God's character. Psalms 33 verse 4, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Ito yung tuklas ng mga science, nagsascience. Sabi na, we may wonder at the precision that is everywhere displayed in the nature. Sa nature, precise, eksakto mga kapatid, ang kanilang ipinapakita. Fine-tuned accuracy in the earth and heavens has allowed mankind to measure time. Bakit? Paano natin nasusukat ang panahon o ang oras, mga kapatid? Amen. Pinapahintulutan ng Diyos yan. The tide on the Atlantic coast of North America, for example, continually changes from high to low in about 6 hours, 13 minutes. Kada 6 na oras at 13 minuto, nagbabago yung dagat. Low tide, high tide, low tide. Tama ba? May high tide, may low tide? Okay. Praise God. Yun daw pong moon takes 27 days, 7 hours, 43 minutes to rotate on its axis and about the same time to go about the earth. So hurtling through space of 67,000 miles per hour, the earth takes 1 year to circle the sun. Grabe, ano, yung, tama ba? Yung daigdig ang umiikot sa, noong panahon, Sister Myla, sabi ng Catholic, sa pamamagitan ni Ptolemy, the sun revolves. Ang tawag doon ay Earth-centered theory. Yan. Ano bang ano yan? Yung Earth-centered theory. Yan. Anong tawag natin no? Yung tayo sa science ko. Pero nung matuklasan nito ni, sino ba nakatuklas? Isang scientist din na natuklasan niya, kinuntra niya yun. Kinuntra niya yun. Yan. Sabi niya, hindi ang araw, ay hindi ang, kasi ang ano nila, ang sentro daw, ang daigdig. Lahat ng planeta kasama yung araw, umiikot sa lupa. Yan. Ay yung isa naman na scientist, ang sabi niya, hindi. Ang araw ay stationary, lahat ng planeta umiikot sa araw. So ang tawag doon ay sun-centered theory. Yan. Hanapin nyo na lang yun. Okay. Amen. So ngayon, yung lupa, it takes 1 year para maikot yung araw. Yan. Ano dyan? Geocentric. Yan. Tapos yung isa, yung geocentric, ito yung ito yung theory ng Catholic noon sa pamamagitan nito. Pero may isang scientist, si Copernicus, tatlo yan eh. Pero si Copernicus, nag-postulate siya na ang araw ang umiikot sa Yan. Amen. Yan yung theory, mga kapatid. So it takes 1 year to circle the sun. Ganon ka accurate, mga kapatid. Yung accuracy na yan po ay scientifically proven. Pero alam niyo ba ang Bible natin? Accurate din. Higit pa sa siyensya, mga kapatid. James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Sabi ng J.B. Phillips translation ng Bible, without a shadow of inconsistency. Consistent po ang Bible natin. Hindi nagbabago. Yung paniniwala lang, yung pananaw lang ng tao ang nagbabago. Pero ang Biblia mismo, still flow, hindi po ito nagbabago. Mula noon hanggang ngayon. So God's word is true, enduring
at ang lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay hindi. Mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Marami nang nagtiwala dito. Kasama na ako, mga kapatid. Amen. Yung mga naniwala sa pangako ng Diyos dito, amen, masasaksiyan natin, hindi po sila nabigo. Minsan kaya nagiging questionable ang salita ng Diyos sa atin kasi yung timing. Ang tagal naman, hindi totoo ang salita ng Diyos. Alam nyo, kaya hindi pinapaintulot ng Diyos yan kasi mga kapatid, hindi pa panahon mo. Alam ng Diyos kung alin ang mabuti sa iyo, ano yung tamang panahon para sa iyo. Alam ng Diyos yun, mga kapatid. Amen. Everybody say praise the Lord. Meron tayong isang kapatiran, ang driver ng truck, mga kapatid. Nung araw na yun, nag-resign na siya, ihinto na siya sa pagmamaneho. Kapatiran. Mayroong pumalit. Alam niyo yung pumalit, nung araw na yun, na-aksidente. Hindi naman gusto ng kapatiran na gano'n ang mangyari, pero ang pinagpapasalamat niya, kung hindi nakapag-resign yung kanyang asawa, baka yun ang na-aksidente. Amen. Si Pastor Larry Reyes, bumibiyahe, parang sa Tagaytay, papuntang Manila. Alam niyo mga kapatid, yung asawa niya inantok sa kotse. Ang ginawa sa Termayla, inirecline yung upuan. Humigang ganon. Pag higang ganon, yung kotse nila sumalpok sa puwitan ng truck sa likod. Yung truck nakaparada, nakausli sa kalsada. Pag higa ng asawa ni Pastor Larry Reyes, sumalpok yung sasakyan. Eksakto dito, mga kapatid. Iningatan ng Diyos. Sabi ko kay Pastor Alvin Agihero, presbyter ng seksyon sa Batangas. Ang tao na yan, kasama ko na yung mga kapatid sa youth department doon sa National Youth. Grabe yan, masigla ang youth. Pag dumating yan, masigla yan. Amen. Sinunood ng basketball, LeBron James, panalo yung team. Si Lolo Bro, di ba? Sabi niya, pag dumating yan, minsan nagme-meeting kami. Ang seryoso namin, biglang dumating, Friend, may kwento ako sa inyo. Anong kwento mo, Pastor John? Nanood ako ng liga. Grabe yung laban, intense yung laban. Lamang ng 20 puntos yung kalaban. Oh, ilang segundo ang natitira? Ilang anong natitira? 5 seconds na lang. 5 seconds. Alam mo, nanalo pa yung kalaban. Nanalo pa sila. Doon sa 20 puntos ang lamang. 5 seconds yun. Oh, ay nung nag-inbound. Pag-inbound, mga kapatid, nakuha yung bola. Sino nakakuha? Si Pitong. Naitira na ng tris. Pagtira na ng tris, sigaw yung announcer, Pitong! 3 points! 21! Patindi. Patindi mo. Pinatira mo na sana si Kulas. Pinatira mo na sana si ganito. Wag lang si Pitong. Pitong 3 points, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, matindi pala kwento niya. Sabi niya sa akin, ang asawa niya po, abogada. Fiscal. Sabi niya, bumait ako. Sabi ko, mabiro yun eh. Sinama siya doon sa korte, nandun yung judge. Sabi niya, ito ang pinakagwapong judge. Sabi niya, mong binibiro ang judge namin. Walang nakakapagbiro sa amin dito, ikaw lang. Pero yung judge natawa. Walang sinisili yun. Amen. Sabi niya, alam mo, friend, pagpintuan kami doon sa taas na second day, tapos na kami ng second day kung gabi nag-relax kami doon sa taas, sa 8th floor, nandun kami nagpipintuan. Sabi niya, mayroong matinding nangyari sa amin. Yung anak kong babae, umakyat, nalaglag. Nung nalaglag, bumagok ang ulo sa simento. Mga kapatid. Alam niyo po, mayroon ng blood clot, mga kapatid, tapos ayun, dinala nila sa St. Luke's. Alam mo kung anong sabi ng St. Luke's?
Pag ito hinawakan namin, pag ito, kumbaga, trinit na namin, pinakamababang ihahanda niyo, 2 million. Iyak sila sa Panginoon. Pero wala silang magawa, kailangan sa St. Luke's tayo nila. Amen. Alam niyo po kung anong sabi ni Pastor John, ako, ano yun palabiro na tao yun, pero nung time na yun, nung nagkukwento siya, naramdaman ko, naiyak na ako Sabi niya, alam mo friend, kung anong nangyari, wala kaming ibang ginawa kundi umiyak, manalangin sa Diyos. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, binigay ko yung buong buhay ko sa iyo. Hindi na ako nag-aral ng college. Kung anong sinabi ng aking pastor, sinunod ko. Naglingkod ako sa iyo. Sabi niya, Lord, ngayon lang ako hihiling. Pwede bang buhayin mo yung anak ko? Unconscious na for 5 days yata mga kapatid. Pwede bang buhayin mo yung anak ko? Amen. Pati yung kanyang asawa na abogada, umiiyak sa Panginoon. Wala silang ibang pinagpipray, kundi buhayin yung anak niya. Then for 5 days mga kapatid, medically speaking, wala na. Pero may Diyos pa. May Diyos pa. Pagpunta nila sa St. Luke's, mayroong sumalubong sa kanila. Sabi daw nung tao, Sister Malo, yung babae, mabubuhay yung anak mo? Yung anak ko nga, na-aksidente yung ulo, basag-basag na Ngayon, ang ganda ng dalaga, lumakas daw yung loob. Pagpasok niya doon sa hospital, mga kapatid, amen, kasi naka-ICU yata, sabi ng doktor, yung anak niyo, himala, ang lakas ng kumain. Amen. Ngayon, kung anong hingin na pagkain, ibigay nyo. Ibigay nyo kung anong pagkain. So sabi niya, gusto ko ng ganitong pagkain. Hating gabi, naghanap sila ng pagkain. Gusto ko ng ganitong pagkain. Naghanap sila ng pagkain. Sabi ng doktor, pag hindi yan sumuka, magaling na yun. Hindi sumuka. Ngayon po, ang sigla na ng kanilang anak. Sabi ko, Pastor John, pwede ko bang i-testimony yung testimony mo sa church? Sabi ko, pwede. Amen. So, ganon katapat ang ating Panginoon. Ang pangako ng Diyos, totoo mga kapatid. Amen. Sabihin ko sa iyong katabi, huwag kang magduda sa Panginoon. Everybody say praise the Lord. Si Abigail, miracle din yan. Amen. Si Abigail, di ba inaatake yan? Nung minsan na inatake, nahulog sa higaan, Stermila, bukol ang laki. Dito, ang laking bukol. Tapos, inano ko na magpa-CT scan, alam nyo kung anong findings? Mayroong, ano yung pumuputok ng ugat? Aneurysm. Pag-uwi niya doon, lupay-pay siya, aneurysm. Pero mayroon pang isang proseso na dadaanan siya, yun na yung sa ugat na talaga, tutumbukin na yung ugat. Siyempre kahit ikaw man magulang, mamanghihina ka, yung anak mo ganun. Amen. Still kung ang anak mo sinabing ganun, may aneurysm. Nung nangyari kay, sino ba yun, nung singer? Jobit. Hindi, Jobit. Jobit, ano yun? Valdivino. Yan. Praise God. Hallelujah. Diba, kumanta lang ay, paano kung kumanta yung anak ko, biglang, yung pamangkin ni Pastora Juliet, nagbukas lang ng rep. Pagbukas ng rep, bumagsak, patay. Aneurysm. 22 years old, teacher sa isang public school yata. 22 years old. Amen. So sabi ko kay Abigail, anak, pray tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. So nung nag-undergo siya ng proseso na yon, ng examination na yon, pag-uwi mga kapatid, amen. Pero ilang araw yun, 10 araw bago yata nalaman. Siyempre, yung panahon na paghihintay, medyo nakaka-tension mga kapatid. Pero nung lumabas yung resulta, anong resulta? Negative na sa aneurysm. Amen. Ang sabi ko kaya, Abigail, anak, sa
church, huwag kang nagagalit. Huwag kang nagagalit. Mayroon pala pa sa ministry, natural ang ministry, hindi magaling. Ako magta-30 taon na ako sa ministry. Kung dinigdig ko ang mga problema, bakit? See you in the morning, Pastor. Kasi ang daming problema pumapasok sa atin. Amen. Hindi natin kayang solusyonan. May problemang dapat i-ignore lang. May problemang hindi ko pinapatulang. Amen. So wag tayong nagagalit. Sino sa inyo napagalitan ko? Pag napagalitan kita, magpasalamat ka. Amen. Sino na dito napagalitan ko? Ha? Doon sa Manila, ino-observe ko si Pastor Nolo. Sobrang tindi ng pasensya. Amen. Pero pag napagalitan ka, matuwa ka. Kasi yung pagalit na yun sa'yo pala, pag-guide yun sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, pag hindi ka pinapagalitan, huwag ka nang matuwa. Matuwa ka kasi hindi ka napapagalit. Pero pag napagalitan ka, ibig sabihin, mayroong mas mataas na layunin sa'yo, kaya ginaganon ka. Kaya ako nga, napaiyak na ako ni Ate Sulo, kahit dito ngayon, marinig makita ni Ate Sulo, napaiyak ako niya. Pinapasok ako sa opisina, alam mo Brad, iyak talaga ako, parang gusto ko nang umuwi. Amen. Pero na-realize ko, bakit ako pinagalitan ng asawa ng pastor? Para ba ipahiya ako? Para ba? Naisip ko, di ba magulang? O kayong magulang, pag pinagalitan ninyong anak ninyo, pag pinagalitan ninyo, para ba sa ikabubuti niya? Bakit yung nanay ni Carlos Yulo nagsasalita doon sa ano? Hindi ko na alam yun. May pera eh. Dito sa atin, pag pinagalitan kita, Ruben, may pera ba tayo? Wala tayong perang gano'n. Iba yung sa Olympic. Amen, mga kapatid. Kung mayroon mong mga gano'n, may layunin ang Diyos. Kailangan lang maintindihan natin bakit gano'n. Amen. Kaya sabi ko sa anak ko kay Abidel, anak, ang ministry hindi yan makukuha sa paraang pangsikulan. Para kang principal. Hindi yan makukuha sa ganyan. Ito ay human relationship. Minsan kailangan mong magalit pero pipigilin mo. Pero kung minsan kailangan mong pagalitan, sige gawin mo para sa ikatutuwid ikabubuti. So anumang gagawin dito ng Pastor Brother Jumar, dito walang personalan. Amen. Trabaho lang. Nagtatrabaho tayo sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Amen. So ulitin ko po, ang Diyos, amen, ay totoo. Ang kanyang salita ay totoo. Amen. Praise God. At ang Diyos, hindi niya kayang tanggihan ang kanyang salita. Tingnan ninyo, ang Diyos nangako. Pangako niya kay Abraham sa pagpapala ay pagpapalain ko. Anong ipinanumpa ng Diyos? Alam mo sa Old Testament, kapag mayroong covenant, amen, mayroon silang kasunduan, ito'y sinisiluhan nila ng sumpa. Halimbawa, ang Israel, nung nanumpa sa Diyos, mayroong hayop na hinati para maging totoo, dadaan sila doon. Yun ang nagpapatibay. Alam mo yung blood compact? Nagpapatibay yun sa usapan nila. Amen. Sa fraternity, mayroong nung pumasok ako sa fraternity, dito, isang stick ng sigarilyo, inubos dyan. Grabe ako. Para tumibay yung sama ninyo doon sa organization, sa fraternity, Brother John. May paddle pa. Ang kapal mga kapatid nung paddle. Mga 3-4 siguro yung kapal. Tapos yung lapad, ganito. Still blow. Ang MI, ang master initiator, ang laki. Nung mga sanggol pa tayo, ayaw tayong padapuan ng labo. Diba? Pero nung pumasok ka sa fraternity, nakaganon ka, papaluin ka. Full swing yun.
kulay talong po yan. Kulay talong. February 14, final rights namin. Grabe mga kapatid. Ha? Yung pantalon ko, hinati ko yan, Brother John, inilukot ko pa ilalim para kumapat. Ang pantalon na yan, Sister Edin, dumikit sa laman. Ganon katindi ang organisasyon para tumibay ka doon sa samahan na yun. Mahigit 30 katao, station by station, dadang ganun, Brother John. Isa-isa, may tanong na 5. Bawat tanong, hindi mo nasagot isang padil. Ang matindi, hindi ko makalimutan yung taga-kulihiyo, di Santa Isabel. Yung nag-final rights kami. Ang bilis magtanong, hindi ko maintindihan. 5 palo yun mga kapatid, yung parang kawayan na bilog. Sumisigaw talaga ako mga kapatid. Amen. Mayroon pa yung tinatawag na alpaki. Sisipain ka ng tuhod na gano'n. Alam mo yung pako na yan, lumaki yan, lumubo yan. Ganun katindi ang para maging matibay ka doon sa fraternity. Bugbog sarado ka. Pero pinagmamalaki mo na nakalusot ka doon. Di ba? Advice, huwag kayong papasok sa fraternity. Isusumpa nyo ang araw na isinilag kayo. Di ba mga kapatid? Yun ang nagpapatibay sa samahan. Sa Old Testament ang Diyos, mayroong covenant. Amen. Sinisilyohan yun ng oath. Pangako. And often a ceremony of commitment followed. Halimbawa, yung individual dumadaan sa hinating hayop. Jeremiah 34 verse 8 to 20. Yung mga tao magkakain na magkasalo. Halimbawa, si Jacob at kanyang biyanan. Nung umalis si Jacob, pinagbintangan, ninakaw lahat ng mga ari-arian nila laban mga kapatid. So nung sinundan nila, binabalaan ng Diyos itong si Laban. At nung magkita sila, nagkainan sila. Okay na. Jacob, hindi ako lalagpas dito. Ikaw, huwag ka rin lalagpas riyan. Magkasundo na sila. Pag kumain kayong magkasalo sa Old Testament, magkasundo na kayo. Meron pa yung asin, tipa ng asin. Salt covenant. Pag magkaaway tayo, Sister Alma, nakabisita ako sa iyo, kinainan mo ko ng asin, kinain ko yung asin, friend na tayo. Amen. So, sino may kaaway dito? Pakainin nyo ng asin. Ha? Pag kumain na ng asin, friend na kayo. Okay ba mga kapatid? Ha? Amen. Pero ang Diyos nung mangako siya, hindi po biniyak na hayop, hindi po nakipagkainan, hindi po gumamit ng asin ng Diyos. Ang ipinangako niya, ang isinumpa niya, ang kanyang sarili. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili. Ang Diyos hindi politiko. Pag ako nanalo, ipapasimit. Magpapagawa ko ng tulay sa ilog ninyo. Sabi nung kasama, boss, wala naman dito ilog. Pag ako nanalo, magpapagawa ko ng ilog. Alata. Para makapagpagawa ng tulay. Amen. So ang Diyos nung siya po ay nangako, ang kanyang ipinangako, yung silyo ng pangako, ay siya mismo. Na siya ay hindi magsisinungaling. Tama ba? Hindi siya makapagsisinungaling. Walang mas mataas kaysa sa Diyos. Kaya ang ipinangako ng Diyos, ang kanya mismong sarili. Amen. Sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. So mayroong dalawang hindi nababagong bagay na ginamit ng Diyos. Yung kanyang pangako at yung kanyang sumpa. Pangako, the promise pledge His faithfulness and justice. Yung oath, iba yung pangako sa sumpa. Iba yung promise. Amen. Doon sa oath. So itong dalawang bagay na ito,
Nung ang Diyos ay ginamit ang dalawang bagay na ito, makikita natin na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay totoo, hindi po siya nagbula. Tama ba? Nangako ang Diyos, sa pagpaparami ay pararamihin kita. Dumami ba ang lahi ni Abraham? Kasama na nga tayo doon, mga kapatid. Amen. Everybody say praise the Lord. Yung oath or the infinite perfection of His Godhead, for His way by Himself. So in this hope, Christians have a tremendous anchor of the soul. Alam niyo yung anchor? Amen. Well, Justin, ama ba? Yung barko may angkor. Ang angkor niya sa unahan, sa hulihan. Dalawa. Yung dalawang angkor, matibay na yan. Amen. Yung dalawang angkor, matibay yan. Na kahit bumagyo, hindi maano yung barko. Lalo na siguro kung apat ang angkor. Amen. Everybody say praise the Lord. If you believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. Ang Diyos nung nangako, totoo ang kanyang pangako at gagawin ng Diyos. Ngayon ang sabi ng Biblia. Still list, pag hindi ka naniwala sa pangako ng Diyos, mananatiling tapat ang Diyos. Hindi niya maitatanggi ang kanyang sarili. Kung hindi ka maniwala, wala tayong magagawa. Pero ang Diyos, gagawin at gagawin niya ang kanyang. Ang good news, si Kristo na pinaglilingkuran natin, siya ang katotohanan. Kung totoo ang salita ng Panginoon, si Kristo po ang buhay na patotoo, mga kapatid. Ano mang ipinangako ng Panginoon, kanya itong tutuparin. Amen. Sabi ng Panginoon, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming. Hello, sino wala pang bahay? Wala pa akong maibibigay. Pero may pangako ang Diyos, marami siyang mansyon. In my Father's house are many mansions. Pupunta raw doon ang ating Panginoon at pag siya'y nakapunta na roon, paririto siya, kukunin tayo. Bakit siya pupunta roon? Ipaghahanda tayo ng may kalalagyan ka. Everybody say praise the Lord. Pag naihanda na yun ng Panginoon, babalik siya rito at kukunin niya tayo. Paano tayo pupunta roon? Pastor, sabi ng Panginoon, kung saan ako paroroon, nalalaman ninyo ang lahat. Good news, alam natin ang lahat. Amen. Hindi po ito dating daan. Amen. Hindi po ito liko-likong daan. Ito po'y bagong daan, daan ng ating Panginoon. Sabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga malalaman namin ang daan? Sabi ni Jesus, ako ang daan. Amen. Everybody say praise God. So ang Diyos totoo. Amen. Si Jesus Christ ay totoo. Amen. Yung daan ay si Jesus Christ mismo. Mapagkakatiwalaan natin ang salita ng Diyos. Only truth can save us. Only truth can satisfy us. Only truth can set us free. The gospel message does not reform people. It transforms them. The inspired word takes people out of darkness and leads them into His marvelous life. Magpasalamat tayo na sumpungan natin ang salita niya. Sa pamamagitan nito, tinawag na tayo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. The inspired word of God leads people out of darkness into His marvelous life. Ang good news, ang salita, this is the written word. Tama? This is the written word. Pero si Jesus Christ, ang living word. Ang incarnate word. Na kapag naniwala ka dito sa salita ng Panginoon, as if siya ang pinaniwalaan. Amen. Na kapag nabasa mo ito dito, kung ano yung sinabi ng Diyos, papangyayarihin ng Panginoon. Magbasa po kayo ng Bible.
magbasa tayo ng Bible. Dahil kapag nabasa mo, sinabi ng Diyos yan, paniwalaan mo, gagawin ng Panginoon. At di ba di sa when God spoke, it came to pass. There is a finality in the way God speaks. His words are conclusive, firm, and settled. People often try to add disqualification to what they read in the Bible, but because it is powerful and pure, the book of ages remains unchanged and trustworthy. When God speaks, it comes to pass. Hallelujah. Praise God. Nangangamba si Hezekiah dahil sa kanilang mga kalabang mga Assyrians. Umiiyak, nagpa-fasting si Hezekiah dahil sila po'y lusubin ng Assyrian Empire ng mga sundalo. Amen. Pero anong sabi ni Isaias? Huwag kang mangamba, Hezekiah. Amen. Nangako ang Diyos na hindi sila makakapagpahilagpos ng palaso. Kumbaga, hindi sila makaka-move, makaka-first move. Amen. So si Hezekiah po, tinanggap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Noong gabi na yun, isang mandirigmang anghel mula sa langit ang bumaga. 185,000 Assyrian soldiers pinatay ng anghel sa isang gabi. Ano yung mga kinatatakutan, pinag-aalala natin? Kayang-kaya ng Diyos yan. Yung hari natatakot, yung hari nawawalan na ng pag-asa, pero mayroong propeta na nagsasabi, may Diyos na magpuprotekta sa iyo, may Diyos na lalaban para sa iyo. Isang anghel lang ng Diyos, Sister Drew. Isang anghel lang sa isang gabi, pumatay ng 185,000 soldiers. Sabi ni Kristo, ba't kayo pumunta rito sa aking gabi pa para hulihin ako? Hindi nyo ba alam na kaya kong tumawag sa Ama at magpadala siya ng 12 legions of angels? 12 legions. Ang isang legion, 6,000. 6,000 times 12, ilan yan? 72,000. Warrior angels. Sa isang gabi, ang isang warrior angels kayang pumatay 185,000. 72,000 times 185,000. Kahit calculator nyo sasabihin, out of range. Amen. Tama ba? Sabi nung alalay ni Eliseo, Panginoon, napakarami nila. Sabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami yung nasa atin kaysa nasa kanila. Kaya sabi ni Eliseo, Panginoon, buksan mo ang kanyang paningin. Nung binuksan, napakarami ng hukbo ng Diyos sa langit hanggang pumatay. Mapagkakatiwalaan ba natin ang salita ng Diyos? Mapagkakatiwalaan. Tapat ba ang Diyos? Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Hindi magsisinungaling ang ating Panginoon. The judgments of the Lord are true. Ang salita ng Diyos ay totoo. Dahil ang Word of God, ikinumpara ito sa judgment sa salita ng ating Panginoon. Si King Ahab, isinold niya, ibininta niya ang kanyang sarili sa paggawa ng makasalanan. Amen. Inutusan ng Diyos si Elijah na sabihan itong idolatrous monarch na ito. Ganito ang sabi niya, ito yung prophecy. Thus saith the Lord, in the place where dogs lick the blood of Naboth shall dogs lick thy blood, even thy. Kung saan si Naboth, kilala niyo si Naboth? Ito yung maliit na farmer, may ubasan, na inagawan po ni Ahab ng ubasan. I'm sorry but my inheritance is not for sale. So gumawa sila ng paraan para maagaw yung kay Naboth. Doon, nung pinatay si Naboth, doon hinimuran ng aso yung kanyang dugo. Sabi ni Propeta Elijah, kung saan hinimuran ng aso yung dugo ni Naboth, doon ka rin hihimuran. O nung nakipaggira sila, amen, kasama yung hari sa Judah, ang ginawa nitong si Ahab, nagkunwari siyang hari ng Judah. Hindi siya nagsuot ng hari. Nung mayroong ng palaso, hindi alam kung sino yung hari ng Israel. Basta pinahilagpos, tinamaan mga kapatid itong si Ahab, King Ahab. Namatay siya. Natupad pa yung prophecy. So the king died and was brought to Samaria and they buried the king in Samaria.
And one was the chariot in the pool of Samaria, and the dog licked up his blood, and they washed his armor according unto the word of the Lord his faith. Mga kapatid, kung anong sinabi ng Diyos, pinapangyayari ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia. Kung ano yung pangako ng Diyos yan, gagawin ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nasubukan. Nasubukan na ito sa pamamagitan ng apoy. Daniel chapter 3. Amen. Yung mga binata isinalang sa apoy, nangamatay yung naghagis, pero yung mga binata na nagtatapat sa Diyos, kahit buhok, hindi nasunog sa kanila. Nasubukan na ito sa pamamagitan ng tubig. Nung ang Israel ay tumawid sa dagat na pula, nakatawid po sila. Pero yung mga humahabol sa kanila, nalunod. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Itong mga Ehipsyong humahabol sa atin. Ngayon nakikita ninyo, bukas hindi nyo na makikita. Nangyari ba? Nangyari, mga kapatid. God's word has always proven true. Everybody say praise God. Laging napapatunayan na totoo ang salita ng Diyos. Noe, magpapadala ako ng pumasok kayo, yung papasok, maliligtas. Kung hindi papasok, mamamatay. Nangyari ba? Nangyari. Amen. Totoo ba yung sinabi ng Diyos? Tingnan niyo mga kapatid, sa panahon ni Noah, yung mga unbelievers napahamak, pero si Noah at ang kanyang pamilya naligtas. The same sa salita ng Diyos ngayon. Yung tubig na nagligtas, kahawig ito ng pagliligtas ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng baptismo. Ang dami ko pang pwedeng sabihin tungkol sa katapatan ng Diyos. Tungkol sa katunayan ng salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago at ang salita ng Diyos ay totoo. Napatunayan ko na yan. Napatunayan niya ng ilan sa inyo at mapapatunayan natin yan. Amen! Tumayo tayo mga. Praise God. Great is thy faithfulness. Alam niyo ba yung Palestinian covenant, mga kapatid? Ang Palestinian covenant, ito po ay covenant promise ng Diyos kay Abraham. Abraham, ang lahi mo, mamanahin nila ang lupain ng Kanaan. Pangako ng Diyos yan. Siguro kung tayo ay nasa kalagayan ng lahi ni Abraham, madidiscourage na tayo. Steglo, 430 years, napunta sila sa Egypt. 430 years, asan yung pangako ng Diyos? Sabi ng Diyos, ibibigay ang Kanaan sa Israel. Pero 430 years, asaan? Alam natin kung ano naging kwento, napunta sila sa Egypt hanggang sa si Joseph. Dahil si Joseph po ang naging prime minister ng Egypt. Nung si Joseph po ay matanda na, sinabi niya sa Israel, sabi niya sa Israel, pag ako namatay, yung aking mga buto dadalhin ninyo. Ililibing ninyo sa Makpela. Yung lugar na binili ni Abraham na libingan
ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Doon nyo dadalhin yung aking mga buto. Ayaw niyang malibing sa Egypt. Gusto niya doon sa lupain na binili niya. Yun bang dalaga nila ay isang box lang ng mga buto ni Joseph? No. Hindi po yun mga buto lang. Kundi yun po ay testimony sa katapatan ng Diyos. Nangako ang Diyos kay Abraham, kahit kayo ay mapunta sa malayong lugar, babalik kayo sa Kanaan. At yung buto ni Joseph bones was a testimony to the faithfulness of God. Amen. Mayroon ba tayong mapanghahawakan ngayon, Pastor? Ito yung patunay ko sa katapatan ng Diyos. Nung ang Israel nahihirapan, ginigipit sila. Anong ginawa nila? Sila'y umiyak, sila'y humibig, sila'y tumawag sa Diyos. At ang sabi ng Bible, naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Amen. Kung ikaw ngayon ay nasa ganyang sitwasyon, meron kang inaasahang pangako ng Diyos, pero para bagang taliwas doon sa inaasahan mo ang nangyayari sa iyo, mayroon pong solusyon. Pwede kang humibig, pwede kang umiyak, pwede kang tumawag sa Diyos. Baka yan na lang ang hirap. Sabi ni Pastor John Abiliero, umiiyak siya. Sabi niya, Lord, ibinigay ko yung buhay ko. Buong buhay ko, Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Hindi na ako nag-aral ng college, Panginoon. Sinunod ko yung sinabi ng aking pastor sa akin. Naglingkod ako, nagpagamit ako. Hanggang ngayon, nagtatapat kami mag-asawa. Yung anak ko, Panginoon, 5 araw nang walang buhay, unconscious. Ngayon lang ako hihiling sa iyo, Panginoon. Sabi ko, Lord, pwede bang buhayin mo ang aking anak? Pati doktor nagtaka. Pati doktor nagulat. Napakataas nung nahulugan ng anak. Pastor Boy de la Cruz, ganun din. Ang sabi niya, Pastor, yung anak ko rin nahulog. Ang matindi, una yung ulo na tumama sa simento. Una yung ulo na tumama sa simento. Amen. Pero pinagaling ng Diyos. Testimony of God's faithfulness. Sabi ni Joseph, huwag niyo kong ilibing sa Egypt. Ilibing niyo ko sa libingan ni Abraham. Hindi po yung isang box of bones, kundi it was Joseph's testimony to the faithfulness. Mayroon ka bang pwedeng sabihin, Panginoon, ito ang pruweba, ito ang patotoo ng iyong katapatan sa akin. Praise God. Habang nakataas ang ating mga kamay, pwede ba natin awitin yung awit na nagsasabing, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Praise God. Praise God. Nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon. I feel in my spirit, mga kapatid, ang pakilos ng Panginoon. At sa iyong puso, pakiramdaman mo ang pakilos ng Panginoon. At wala. Hallelujah. Masyadong malalim ang pagkilos ng Panginoon. Kinikilos ka ng Panginoon sa iyong espiritu. Amen. Kaya mo ba ang patunayan? Masasabi mo ba
Diyos, hindi siya nagbabago. Noon, ngayon, at kailanman. O nalasta, napakabuti mo. Mabuti ang napakabuti mo. Palakpakan natin ang mabuting Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Oh, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Simula noon hanggang ngayon, mabuti ka sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa minsan. Nagpapaalala sa amin, ika'y nananatiling tapat. Bagamat kami ay may pagkukulang, pero nananatili kang tapat. Bagamat kami ay hindi naging totoo, nananatili kang totoo. Salamat po, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, tinalalayan mo kami. Simula noon hanggang ngayon. At sa darating pa, patuloy mo kaming aalalayan. Patuloy mo kaming iingatan. Patuloy mo kaming aakayin upang matamo ang pangako mo, ang buhay na walang hanggan. Maraming po salamat. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran nito. Patuloy na naglilingkod sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema. Amen. Nananatiling ang paglilingkod sa iyo. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Sa lahat ng Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Magpamayan tayo sa pangalan ng Panginoon. Kaibuti ng Diyos. Kaibuti ng Diyos sa amin. Kaibuti ng Diyos sa iyo. Kaibuti ng Diyos sa lahat.
Masayang maglingkod sa Diyos. Sa matapat na Diyos.